Amara, gumuhit ang kaba sa dibdib ni Amara nang marinig ang nag-aalangang boses ng kanyang nanay sa kabilang linya ng telepono. Kasalukuyan siyang nag-aayos ng mga papeles sa opisina, na kanyang pinagtatrabahuhan nang biglang tumawag ang kanyang nanay. Nay, bakit po? May nangyari po ba? Napalunok siya habang napahigpit ang kanyang hawak sa mga papel na nasa kanyang mesa. Yung tatay mo anak, inatake kanina, tinakbo namin sa ospital. Ha? Ano po? Nabitawan niya ang mga papel na inaayos, at isa-isa iyong nalaglag sa sahig. Nasa ang ospital po kayo, Nay? Lumuluhang turan ni Amara at sinisikap na wag pumiyok. Nasa provincial hospital kami ngayon anak. Namumurubol mo ako ngayon, kasi alam mo naman na ilang buwan kung di nababayaran ang PhilHealth ko, wala tayong magagamit. San tayo kukuha ng pera ngayon? Huminga ng malalim si Amara at kinalma ang sarili. Sige Nay, pupuntahan kita dyan. Wag ka na muna mag-isip masyado. Pinatay na niya ang tawag at nilapag ang kanyang cellphone sa mesa. Napabuntong hininga siya ng ilang beses. Bago siya tumayo at isa-isang pinulot ang mga papeles na nagkalat sa sahig. Oh Bes! Anong nangyari dyan? Nagangat ng tingin si Amara, nang marinig niya ang boses ng kanyang matalik na kaibigan na si Elise, nakakapasok lang sa opisina ng boss nila. Wala, nahulog lang, osel niya. Agad namang yumuko si Elise. At tumulong na din sa pagpulot ng mga papel na nagkalat sa sahig. Bahagya pa nitong sinilip ang kanyang mukha. Oh, ba't namumulay ang ilong mo? Umiyak ka ba? Tanong ng kaibigan. Singhot naman siya at pinunasan pa ang mga mata, gamit ang kanyang kamay. Bumantong hininga muna siya bago tumayo, at nilagay sa mesa ang mga napulot na papel. Si tatay kasi Bes, inatake. Bumantong hininga siya at napaupo sa silya. Hala, kumusta na daw si Tito? O sisa ng kaibigan. Di ko pa din alam pupuntahan ko sila mamaya sa provincial hospital, pagkatapos ng duty ko, tugon niya sa kaibigan. Ganun ba? Umuwi ka na kaya? Sabihan ko na lang si Sir na may emergency ka sa inyo, sabi nito sa kanya. Wag na muna Elise. Patapusin ko na lang muna yung board meeting ni Sir Valencia, bago ako pumunta sa ospital. Kailangan ko din kasi kumalma, kasi di pa nagsisink in masyado sa utak ko ang sinabi ni nanay, paliwanag niya sa kaibigan. Ganun ba? O sige halika na, samahan na kita, kanina ka pa pinapatawag ni boss kaya kita pinuntahan dito. Magsisimula na daw ang board meeting, osel nito sa kanya. Tumango na lamang siya, at saglit pang inayos ang kanyang sarili sa salamin. Kinuha na niya ulit ang mga papeles na nakasilid sa iilang folders, at sabay silang lumabas ni Elise, at diretsyong nagtungo sa conference room. Pagpasok nila ay wala pang tao sa loob ng conference room, kaya isa-isa niyang nilagay ang mga folders sa kada silya na nasa parihabang lamesa. Naglalaman iyon ng sales report ng kumpanya sa loob ng iilang buwan, na siyang pag-uusapan ng mga board members, at investors mamaya sa meeting. Pagkatapos ay tinulungan na rin siya ni Elise na maglatag ng bottled water at kape, na siyang iinuman mamaya ng mga panauhin. Ilang minuto lamang ang lumipas ay isa-isa nang nagsipasok ang mga board members at investors sa loob ng conference room, kasama ang kanilang CEO na si Sir Valencia kaya agad silang yumuko para magbigay galang. Nagsimula na ang meeting at si Amara, ay naka-in-charge sa pag-click ng mga slides na nasa PowerPoint. Sa kabilang dako naman ay merong isang lalaki sa loob ng conference room, na walang ibang ginawa kundi titigan lamang ang dalagang si Amara. His eyes were ash gray with a pair of jet black hair, perfectly chiseled jaw and a very precise nose bridge, his lips are luscious and red. Mababakas sa tindig nito na may lahi ito. Pasimple nitong tinitingnan ang folder na nasa mesa, at pasimpleng titingin kay Amara na nakaharap sa laptop na siyang taga-next ng slides ng PowerPoint, habang nagre-report ang taga-finance department sa harap. Kating-kati na ang binata na matapos ang meeting, para matanong na niya sa kaibigan niya, kung anong pangalan ng dalaga sa kanyang kaibigan na siyang CEO ng kumpanyang kinaroroonan niya ngayon. Pagkatapos ng meeting ay agad na lumapit si Amara sa kanyang boss, nang makitang wala na itong kinakausap na mga board members. Sir, good afternoon po, nag-aalangan pa nitong osel sa kanyang boss. Yes Amara, how may I help you? Tanong nito sa kanya. Sir,
Natapos ko na po kasi yung pinapagawa nyo, magtatanong po sana ako kung may ipapagawa pa kayo. Nagmamadali po kasi ako eh. Nahihiyang tugon niya sa kanyang amo, at bahagya pang napakamot sa batok. Oh sure wala na akong ipapagawa sa'yo. If you don't mind, ba't ka nga pala nagmamadali? Is there anything important? Kanina ko pa napapansin na balisang balisa ka, sabi nito sa kanya. Sir, yung tatay ko po kasi inatake, sinugod po sa ospital, kailangan ko po siyang puntahan ngayon, sagot niya dito at agad namang nangilid ang luha sa kanyang mga mata, nang maalala na naman ang kalagayan ng kanyang ama. Oh sorry to hear that. Nasaang ospital ba siya ngayon? Tanong nito. Nasa provincial hospital daw po sabi ni nanay, medyo gipot kami ngayon sir eh, tugon niya at naiyak na talaga ng tuluyan. Sige na Amara, you can go. Ito konting tulong ko to sa'yo, sige na puntahan mo na ang tatay mo mag-iingat ka, usal ng kanyang boss at nag-abot ng pera, at bahagyang tinapik pa ang kanyang balikat. Naku sir, masyadong malaki na po ikaltis nyo na lang po sa sweldo ko, maraming salamat po talaga. Hindi na siya nagdalawang isip na kunin ang pera, dahil alam niyang kailangan niya iyon. Hindi na, tulong ko na yan sa'yo, kasi kung ikakaltas ko pa yan sa sweldo mo wala nang maiiwan, sabi nito. Ngumiti na lamang siya at bahagya pang tumungo sa kanyang boss, at dali-daling lumabas sa conference room. On the other side, ang lalaking kanina pa nagmamatsyag kay Amara, ay lumapit na sa kaibigan niya. Who is she? He asked. Nah, stop that dude, not my secretary, mabait yun, natatawang usal ni Sir Valencia sa kausap. What? Don't tell me she's your type. Nadidismayang tura ng lalaki sa kaibigan. No way. It's just that I know you're toying women, but Amara is innocent bro, she's not your woman of choice. Ouch bro. Foul yun ah. Usal ng lalaki sa kaibigan. Magbago ka na kasi Franco, tura ng kaibigan sa kanya. She's crying earlier, what happened? O sisa nito sa kaibigan. I don't know, she said her father got rushed to the hospital, sagot naman nito sa kanya. Oh, that's why you gave her bills. Are you gonna bed her in return? O sisa na naman nito sa kaibigan. What the, dude no. You know me, I'm not like you, defensive na sagot ni Sir Valencia sa kaibigan. I know, you're still not over with your ex. It's been 5 years dude, 5 taon ka ng tigang, paano mo nakakaya yon? Asar ni Franco sa kaibigan. Shut up Franco, umalis ka na at bumalik ka na sa Korea, di ba may business trip ka doon? Bumalik ka na doon at wag ka nang bumalik dito. Naasar na tura ni Sir Valencia. Natawa na lamang si Franco at tinaas ang dalawang kamay na nagsasabing awat na. Tinapik niya pa ang kaibigan at agad na lumabas sa conference room. Nang makalabas siya ay nakita niya pa si Amara na nagmamadaling tumatakbo papunta sa elevator. Habang tumatakbo ito palayo sa kanya, ay napansin niya ang malaking puwet nito na gumuhit sa pencil skirt nito. What a nice butt woman, you're giving me a hard, bulong niya sa kanyang sarili. If I'll see you again, I'll ravish you, he smirked and glanced at the woman again as she enters inside the elevator. Nang makababa na ako sa ground floor, ay agad ko nang tinawagan si nanay. Nay, papunta na po ako dyan, kumusta na po kayo? Okay ba kayo dyan nay? Naasikaso po ba si tatay ng maayos? Sunod-sunod na tanong ko kay nanay, habang lumalabas sa building na pinagtatrabahuan ko. Okay naman nak, merong gamot yung tatay mo na di niya pa naiinom, kasi wala pa akong maipambili nak. Narinig ko ang mga hikbi ni nanay, kaya naramdaman kong parang pinipiga ang puso ko. Nay, wag ka na po umiyak, naiiyak din po kasi ako eh. Wag ka mag-alala nay, pagdating ko dyan mabibili natin yung gamot ni tatay, usal ko sa kanya. May pera ka pa ba anak? Tanong ni nanay sa akin. Meron nay, wag ka mag-alala, binigyan ako ng konting tulong ng boss ko, paliwanag ko sa kanya. Salamat naman sa Diyos kung ganon. Nak, pwede ka ba munang dumaan sa bahay natin? Wala kasi kaming nadalang gamit ni Denver kanina, nung sinugod namin ang tatay mo dahil sa kakamadali namin eh. Magdala ka dito ng electric fan at mga gamit. Nasa bahay na si Denver. Pinagbantay ko, pakiusap sa akin ni nanay.
Sige po nay, huwag po kayo mag-alala. Magpapalit din po ako ng damit, magdadala na lang rin po ako ng pagkain dyan. Nagpaalam na ako agad kay nanay, at pinatay na ang tawag. Nag-aabang na ako ng jeep ngayon, at agad din naman akong nakasakay. Pag-uwi ko ay nadatnan ko si Denver na aking bunsong kapatid na nanunood ng TV. Ate, alam mo na ba ang nangyari kay tatay? Tanong nito sa akin. Oo, tinawagan ako ni nanay kanina. Umuwi ako dito para kumuha ng mga gamit, sagot ko sa kanya, habang nilalapag ang bag ko sa aming mumurahing sofa. Ate, baka meron kang pera dyan, wala kasi tayong ulam ate, kanina pa ako nagugutom, nahihiyang osel nito sa akin. Kumuha naman ako ng pera sa bag ko, at binigay iyon sa kanya. O ayan, damihan mo Denver, dahil dadalhin ko sa hospital yung iba. Bumili ka din ng ulam na may sabaw, para may mahigop si tatay mamaya doon sa ospital. Bilin ko sa kanya. Opo ate. Ate, pwede po ba manghingi ng dagdag kahit 100 po? Papambili ko po ng materials para sa project ko, nahihiya pa nitong sabi sakin. O ayan, siguraduhin mo talagang sa project yan ah. Baka ipang computer mo lang, sabi ko at nag-abot ulit ng 100. Hindi ate, para sa project talaga ta. Sige na po ate, bibili na ako ng ulam, osel nito at kumaripas na ng takbo palabas ng bahay. Nagmadali akong maligo at nagbihis, at kinuha ang malaking backpack sa aparador ko. Luma na yun pero dahil nga mahirap lang kami, di namin afford ang malite kaya ito lang ang pwede kong paglagyan ng mga damit ni tatay. Isa-isa kong tinupi ang mga iyon, at nilagay sa loob ng bag. Nagdala na rin ako ng iilang unan at kumot, pati na rin mga plato at kubyertos, tsaka yung maliit naming electric fan. Nang matapos akong magligpit, ay sakto namang nakabalik na si Denver, habang may dala-dalang supot ng pagkain. Ate, gusto mo ba samahan kita sa ospital? Marami ata ang dadalhin mo ate, baka mabigatan ka, sabi nito sa akin. Hindi na bunso, dito ka na lang kasi walang magbabantay sa bahay. Gawin mo na lang rin ang project mo. Magta-taxi naman ako tugon ko sa kanya at bahagyang ngumiti. Sige po, samahan na lang kita ate dun sa may labasan, para di ka masyado mabigatan, alok nito sa akin, kaya di na ako tumanggi. Sabay kaming naglakad papunta sa kanto kung saan pwede ako sumakay ng taxi. Nang marating namin ang labasan, ay agad naman akong nakapara ng taxi at tinuro ko agad na sa provincial hospital ako bababa. Inabot din ako ng kalahating oras, bago makarating sa ospital dahil medyo na-traffic ako. Nang makapasok ay agad akong nagtanong sa nurse station, kung saang ward ang tatay ko. Ilang liko pa ang nilakad ko at nakita ko na agad si nanay na nakayuko sa higa ni tatay. Nay, nandito na po ako, mahinang osel ko at tinapik siya ng bahagya. Nagangat naman agad siya ng tingin sa akin at tumayo, para tulungan akong mag-arrange ng mga gamit na dinala ko. Kamusta na po si tatay? Agad na tanong ko sa kanya. Napabaling ako sa ama kong nakahiga sa hospital bed, nakapikit ang kanyang mga mata, at nababakas mo ang magkahalong pagod at sakit na nararamdaman niya sa kanyang mukha. Bahagyang nakatagilid ang kanyang bibig, dahilan na maluha ako sa kalagayan niya. Ang sabi ng doktor, anak, inatake ang tatay mo sa puso, sumabay pa yung high blood niya, kaya siya nagka-mild stroke, naiiyak na tura ni nanay. Nakita kong unti-unting nagmulat ang mga mata ni tatay, kaya naman agad akong umupo sa tabi niya, at hinaplos-haplos ang kanyang buhok. Tay, sabi ko naman kasi sayo diba, tumigil ka na sa pagko-construction worker nyo, alam nyo namang bawal na yun sa inyo tingnan nyo tuloy, mahinang sermon ko sa kanya. Tumingin lamang siya sakin, na tila nang hihingi ng sorry. Hindi siya makapagsalita ngayon, dahil nga nagka-mild stroke siya. Naramdaman kong nangingilid na naman ang luha ko, kaya agad akong tumayo at pumunta kay nanay. Nay, asan na yung resita na sinasabi niyong di niyo pa nabibili? Akin na po, bibilhin ko dun sa labas. Mahinang sabi ko kay nanay, na inaayos ang electric fan sa maliit na side table, sa tabi ng hospital bed. Nak, may pera ka pa ba dyan? Sa tingin mo kakasya iyon? Nag-aalalang tanong niya. Huwag ka mag-alala nay, malaki-laki yung binigay na tulong sa akin ng boss ko, naninigurong sabi ko sa kanya. Nakakahiya naman sa boss mo nak, sagot nito sa akin.
Oo nga po Nay baguhan pa lang ako doon, pero nagbigay na agad siya ng tulong. Di bale na ibabayaran ko na lang pag nakaluwag-luwag na tayo, nakangiting sagot ko sa kanya. Asan na po yung resita Nay? Bibilhin ko na po kasi gumagabi na, usal ko sa kanya. Nakita ko naman na meron siyang kinuha sa bulsa niya, na maliit na papel. Binasa ko iyon at 3 uri ng gamot pala ang hindi pa naiinom ni tatay. Bamantong hininga muna ako, bago ako nagpaalam at umalis. Binabagtas ko ngayon ang daan palabas ng ospital. Madami namang naglilinyahang botika sa labas ng ospital, at madami akong mapagpipilian kung saan ako makabili ng mas murang gamot. Kasi kapag sa mismong botika ka ng ospital bibili, ay dollars ang presyo sa sobrang mahal. 3 botika ang pinuntahan ko, at talagang mamahalin pala talaga ang gamot na nireseta kay tatay. Pumunta ako sa pangatlong botika at inabot ang reseta na dala ko. Bumili ako ng tig-iisang stab ng 3 gamot na nireseta kay tatay, at umabot ng 4,000 ang nabayaran ko. Nanlumo ako sa naiisip ko, na paano pala kapag ito yung magiging maintenance medicine niya paglabas. Hinding-hindi kakasya ang sweldo ko sa gamot pa lang ni tatay. Naiisip ko pa ang pang-araw-araw na gastusin sa bahay at pagkain namin, at ang pagpapaaral ko pa sa kapatid ko na si Denver. Naiiyak at balisa akong naglalakad pabalik sa loob ng hospital. Nang makabalik ako sa ward ni tatay, ay nakita kong may kausap na doktor si nanay. Nang makalapit ako ay sakto ding palabas na ang doktor, kaya naman kinausap ko si nanay. Nay, ito na po yung gamot ni tatay. Dinamihan ko na po ng bili habang may pera pa tayo ngayon. Usal ko at inabot sa kanya ang maliit na supot na naglalaman ng mga gamot. Mabuti naman kung ganun, pasensya na talaga anak ha. Dumagdag pa talaga ta sa gastusin natin, sabi niya. Huwag ka na mag-sorry Nay. Di naman natin ginustong mangyari ta kay tatay sagot ko sa kanya. Mahinang ginising ni nanay si tatay, at sabay namin nalalayan ito para makaupo, para makainom na siya ng gamot. Pagkatapos nun ay dahan-dahan ulit namin siyang pinahiga. Nga pala nak, pinalipat mo ba ang tatay mo sa private hospital? Kakayanin kaya ng gastos natin? Tanong sakin ni nanay na agad kong ikinitaka. Ha? Ano po? Hindi naman po Bumili lang ako ng gamot sa labas, nagtatakang sagot ko sa kanya. Ano nga palang ginawa ng doktor dito kanina Nay? Dagdag na tanong ko sa kanya. Ha? Ang sabi ng doktor sa akin nak, dadating na daw maya-maya ang ambulansya na magdadala sa tatay mo sa isang private hospital. Akala ko nga ay pinalipat mo kami mahabang paliwanag nito sa akin. Po, sino naman kaya? Teka Nay magtatanong po ako sa nurse station, paalam ko sa kanya at agad na lumabas sa ward, at pumunta sa pinakamalapit na nurse station. Nurse, pwede po ba akong magtanong? Usal ko dun sa nurse na nakaharap sa monitor. Yes po ma'am, ano po yun? Balik tanong nito sa akin. Tatanungin ko lang po sana kung ita-transfer po ng hospital si Arman Pereira. Sabi ko dito. Sige ma'am, teka lang po check ko po muna, sagot nito sa akin. Tumango lamang ako, habang nakatingin sa kanya na nagtitipa sa keyboard. Ilang minuto lang ay tumingin ulit ito sa akin. Yes po ma'am, ita-transfer po si Sir Pereira sa Calcutta Group of Doctors Hospital Incorporation, napasa na din po doon ang mga test na ginawa sa kanya kanina, kaya doon niyo po malalaman ang findings at diagnosis ng pasyente, paliwanag sa akin ng nurse. Agad namang nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize na ang hospital na yun, ay karaniwang mayayaman ang mga pasyente, dahil mahal ang bayad doon. Po, sino naman pong nagpapa-transfer sa tatay ko? Tanong ko dito. Yung lalaking matangkad po dito kanina na pogi, akala ko nga po kamag-anak nyo yun Napapakamot sa batok na sagot ng nurse. Alam mo ba kung sino? Anong pangalan niya? Naku ma'am di ko po natanong pasensya na po, sagot ng nurse. Agad ko namang kinalikot ang cellphone ko at sinearch ang profile ni Sir Valencia sa Facebook, dahil siya lang ang kauna-unahang tao na pumasok sa isip ko na posibleng tumulong sa amin. Itong lalaki na ba ang pumunta dito? Tanong ko sa nurse habang pinapakita sa kanya ang picture ng boss ko. Hindi po ma'am malayo po sa mukha ng gwapong lalaki na pumunta dito kanina,
sagot ng nurse na tila kinikilig pa habang naalala ang mukha ng lalaking tinutukoy nito. Ganun ba? Sige, salamat po ulit. Tinanguan lang ako ng nurse kaya agad na akong bumalik sa ward ni tatay. Nay, lalaki daw po yung nagpa-transfer kay tatay di ko rin alam ang pangalan kung sino, tanong ko sa kanya. Kung sino man yun anak ay pasalamatan na lang natin siya, usil ni nanay. Nay, wala tayong pambayad doon. Alam mo bang sa ospital ng mga Calcutta dadalhin si tatay? Sabi ko sa kanya. Ha? Anong sabi mo? Hindi ko na nasagot pa si nanay, nang may 3 nurse na lalaki ang pumasok sa ward namin. Pinagtinginan kami ng iba pang pasyente at bantay, nung lumapit sa amin ang mga nurse. Ma'am, andito na po yung ambulansya na magdadala kay sir sa ibang ospital, sabi nung medyo mataba na nurse, at dahan-dahan nilang tinulak ang hospital bed ni tatay palabas. Nagmamadali naman si nanay na ligpitan ang mga gamit na dala namin, kaya tinulungan ko na rin siya. Paano nanak? Wala tayong pambayad dun. Nag-aalalang sabi ni nanay sa akin. Huwag ka mag-alala nay, magtanong tayo ng mga detalye dun, usul ko sa kanya at sumunod na lamang kami sa mga nurse. Pagdating sa labas ng ospital, at maingat nilang nilipat si tatay sa stretcher, at maingat din na isinakay ito sa loob ng ambulansya. Sumunod naman kami ni nanay, at agad na umandar ito ulit patungo sa ospital ng mga Calcutta.